May mga pagkakaibigang nabubuo sa pagitan ng mga taong may malaking pagkakaiba sa buhay. Kaibigang, ang pundasyon ay tiwala, respeto at pagmamahal. Ngunit, paano kung ang binuong pagkakaibigan ay siya rin palang magiging mitsa ng pagkawasak ng iyong buhay? Si Adelina Rivas, 26 anyos, ay lumaki sa isang may kayang pamilya sa Quezon City. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid at nag-iisang babae. Maayos ang kanilang buhay. May negosyo ang ama, may malawak na bahay, mga sasakyan, at hindi naging problema ang pera sa pang-araw-araw. Dahil puro lalaki ang kanyang mga kapatid, lumaki siyang sanay na may nag-aalaga at umaalalay sa kanya. Gayunpaman, may mga bagay na hindi magawang ikwento ni Adelina sa pamilya na puro kalalakihan ang nakapaligid, kung kaya't minsan ay pinangarap din niyang magkaroon ng kapatid na babae. Sa kabilang banda, naroon si Madel Sazon, 25 anyos, ang matalik na kaibigan ni Adelina mula pa noong kolehiyo. Magkaiba ang kanilang pinanggalingan. Si Madel ay lumaki sa kahirapan at kasalukuyang nakatira sa isang lumang paupahan sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Masikip ang bahay, limitado ang kita, at madalas ay kailangang magtiis para makaraos sa araw-araw. Nagkakilala sina Adelina at Madel sa kolehiyo. Sa paaralang ito, madaling nakapasok si Adelina, ngunit tila butas ng karayom ang pinagdaanan ni Madel para lang makakuha ng scholarship at maging libre ang kanyang pag-aaral. Sa una, ordinaryo at simpleng samahan lang sa klase. Group work, review, at mga pagkakataong nagkakausap tungkol sa mga requirements. Hanggang sa unti-unti, naging mas malalim ang kanilang ugnayan. Para kay Adelina, si Madel ang kaibigang tahimik pero laging naroon. Para kay Madel, si Adelina naman ang kaibigang hindi tumitingin sa estado ng buhay at tanggap siya kahit na malayo ang kanilang agwat. Madalas silang magkasama. Lumalabas, kumakain, nagtatravel. Kadalasan, si Adelina ang gumagastos. Para sa kanya, normal lang yun. Hindi niya iniisip na may kapalit ang lahat. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ang kaibigan. Kilala rin si Madel ng pamilya ni Adelina. Nasama na siya sa ilang salo-salo at pagtitipon. Unti-unti, tinuring siyang parang bahagi ng pamilya. Ito ang pagkakaibigang tila pinapangarap ng marami. Samahang parang magkapatid, puno ng tiwala at pagdadamayan. Ngunit may isang malinaw na pagkakaiba. Kahit gaano sila kalapit, hindi may pakilala ni Madel si Adelina sa sarili niyang pamilya. Hindi niya ito naisasama sa bahay. Palaging may dahilan. Pero hindi ito pinansin ni Adelina. Inisip niyang may hangganan lang talaga ang bawat tao at tanggap niya iyon. Ngunit sa kabila ng pag-unawang ito, may ibang nagaganap sa loob ni Madel. Habang patuloy na umaangat si Adelina, nananatili si Madel sa parehong sitwasyon. Habang puno ng suporta at pagmamahal si Adelina sa mga taong nakapaligid sa kanya, si Madel ay nakakarinig ng reklamo at pressure sa pamilya na salat sa buhay. Nagsimula ang ikumpara ni Madel ang sarili sa kaibigan. Nagkaroon siya ng sama ng loob.
Hindi ito galit na lantaran. Ito'y isang tahimik na inggit. Hindi sinasadya, ngunit unti-unting lumalalim. Sa bawat tagumpay ni Adelina, may bahagi sa loob ni Madel na kumikirot. Sa bawat papuri at atensyong natatanggap ng kaibigan, may tanong na umuusbong kung bakit tila laging siya ang nasa likod. Ngunit wala siyang sinasabi. Pinipili niyang tumawa, sumabay at manatiling kaibigan. Pilit na itinago ni Madel ang damdaming ito, ngunit gaano man niya pagtakpan ang lahat, ay tila may paraan ang tadhana para ilabas ang tunay na kulay ng isang tao. At nangyari ito simula nang dumating ang isang lalaki sa buhay ni Adelina. Makaraan ang ilang taon ng pagkakaibigan ng dalawa. Pumasok sa buhay ni Adelina si Ryan Galvez, 27 anyos. Isa siyang propesyonal na may maayos na trabaho. May matuwid na pag-uugali, prinsipyo, at malinaw ang plano sa buhay. Hindi siya pala barkada, bagkus ay laging nakatuon sa paglago ng sarili at sa mga mahal sa buhay. Ipinakilala ni Adelina si Ryan kay Madel bilang bahagi ng normal na buhay niya. Walang espesyal na okasyon, walang formalidad. Para kay Adelina, natural lang na makilala ng kaibigan ang lalaking mahalaga sa kanya. Para kay Ryan, si Madel ay isa lamang sa mga taong malapit kay Adelina at dapat igalang. Magaan ang naging samahan ng dalawa. Hindi pilit, walang tensyon. Madaling kausap si Ryan at hindi kailanman nakakalimot sa mga maliit na detalye ng mga kwento ni Madel. Sa mga simpleng usapan, napansin ni Madel ang kaibahan ni Ryan sa mga lalaking nakilala niya noon. Mahinahon, may direksyon at hindi nanlalamang. Habang lumilipas ang mga buwan, mas tumitibay ang relasyon ni Adelina at Ryan. Unti-unti ring nasasama si Madel sa mga lakad nila. Sa mga ganitong pagkakataon, mas nakikita ni Madel ang pagkakaiba ng kanilang buhay. Si Adelina ay may lalaking handang magplano ng kinabukasan kasama siya. Samantalang si Madel ay nananatiling mag-isa. Walang katiyakan at walang malinaw na patutunguhan. Dito nagsimulang magbago ang pananaw ni Madel. Sa simula, isa lamang itong tahimik na paghanga. Isang pakiramdam na unti-unting lumalalim habang mas nakikilala niya si Ryan. Kasabay nito ang palihim na paghahambing ang sarili niya laban kay Adelina. Trabaho, pamilya, bahay, at ngayon, pati na rin sa relasyon. Desyembre 2014, nag-propose ng kasal si Ryan kay Adelina. Nang dumating ang balitang ito, naging malinaw ang bigat sa loob ni Madel. Hindi lamang dahil sa inggit, kundi dahil sa pakiramdam na muli na naman siyang naiiwan. Para sa kanya, hindi patas ang hatian sa buhay. Para bang laging may kulang sa kanya, habang kay Adelina naman ay parang laging buo. Nung panahong yon, nagsimulang pumasok ang isang mapanganib na kaisipan kay Madel. Isang paniniwalang unti-unting nabubuo sa isip niya na lahat ng meron si Adelina, posible ring mapa sa kanya. Hindi lang sa material na bagay, kundi pati ang mga taong nakapaligid sa kanya. Matapos ang balitang proposal ni Ryan kay Adelina, naging mas madalas ang pakikipag-ugnayan ni Madel sa kanilang dalawa. Hindi naman ito naging kakaiba. Para kay Adelina, normal lamang makipag-ugnayan si Madel
kay Ryan. At para kay Ryan naman din ay walang dapat ikabahala, lalo pat itinuturing na kapatid ni Adelina ang babae. Kaya't naging bukas ang kanyang tenga para pakinggan ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay unti-unting hinahabi ni Madel ang isang kwentong tuluyang gugulo sa magandang direksyon ng kanilang pagsasama. Kay Ryan, dahan-dahang ipinapasok ni Madel ang ideyang tila may alinlangan si Adelina sa kasal. Binabanggit niya ang pagod ng dalaga, ang pressure mula sa pamilya dahil mataas ang standard ng mga ito, lalo na sa lalaki, at ang posibilidad na napipilitan lamang si Adelina sa desisyon. Walang tuwirang akusasyon, ngunit sapat upang magtanim ng duda sa nobyo. Kay Adelina naman, iba ang ipinapakitang larawan ni Madel. Ipinaparamdam niya na may mga bagay na hindi sinasabi si Ryan. May mga kilos umano ang lalaki na masyadong perpekto para paniwalaan. Tila nag-iingat at hindi ipinapakita ang buo niyang pagkatao. Sinabi rin ni Madel na may pagkakataong nakita niya si Ryan na may kasamang ibang babae. Bagamat hindi niya umano ito sigurado kung kaya't mabuting wag na lang sabihin kay Ryan. Hindi tuwiran ang paratang, ngunit sapat upang guluhin ang isip ng isang babaeng naghahanda na para sa kasal. Nagpatuloy ang mga kwento ni Madel sa dalawa hanggang sa unti-unting nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan. Sa bawat pag-aaway ng magkasintahan, si Madel ang unang lumalapit. Siya ang nakikinig, umaalo at nagbibigay ng payo. Unti-unting nabawasan ang tiwala ni na Adelina at Ryan sa isa't isa. Ang mga dating maliliit na hindi pagkakaintindihan ay naging mas madalas at mas mabigat. Ang mga plano para sa kasal ay napagpaliban hanggang sa tuluyan ng hindi natuloy. Sa panahong yon, si Madel ang nanatili sa tabi ni Ryan. Siya ang naging sandalan sa mga gabing mabigat ang loob nito, ang nakikinig sa mga salitang hindi na marinig ni Adelina. Matapos tuluyang mabuwag ang planong kasal ni Adelina at Ryan, nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Si Adelina ay unti-unting umurong, piniling lumayo at haraping mag-isa ang bigat ng pagkabigo. Kahit pa ramdam niya sa kanyang sarili na mahal niya ang lalaki. Ngunit nalason ang kanyang isip sa mga kwentong si Madel ang naghabi. Si Ryan naman ay naiwan sa gitna ng pagkalito at panghihinayang sa nasirang relasyon. Nang panahong yun, si Madel ang palaging naroon. Siya ang naging kasama ni Ryan sa mga gabing mabigat ang kanyang dibdib at puno ng pagdududa. Ang dating pakikiramay ay naging mas madalas na pakikipagkita. Isang gabi, sa gitna ng pagod, lungkot at pagkalulong sa alak, nabura ang mga hangganang matagal ng unti-unting humihina. Ang gabing iyon ay nagbunga ng isang desisyong hindi na maibabalik. Naging mapusok ang gabi sa pagitan ni Madel at Ryan. At sa puntong iyon, ramdam ni Madel na siya ay nagtagumpay sa planong matagal na niyang inilatag. Ilang linggo ang lumipas. Nalaman ni Madel na siya ay buntis. Ang balitang ito ay tuluyang nagpabago sa direksyon ng buhay nilang dalawa ni Ryan. Sa gitna ng guilt at obligasyon, pinili ni Ryan na panagutan ang bata. Nagpakasal sila sa isang eksklusibo at simpleng seremonya. Samantala, nang makarating kay Adelina ang buong katotohanan, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ang lalaking kanyang minahal at ang kaibigang itinuring niyang kapatid
ay magkasamang bumuo ng pamilyang minsan ay siya ang inaasahang maging bahagi. Nagkaroon ng mga tanong sa kanyang isip. Bakit pinakasalan ng kaibigan ang lalaking noon ay itinuring niyang hindi dapat para kay Adelina? Totoo nga ba ang naging intensyon ni Madel sa kanyang mga payo? Sa halip na makipaglaban, pinili ni Adelina ang paglayo. Nobyembre 2015, lumipad siya patungong Canada, dala ang sakit mula sa pagtataksil at hangaring magsimula muli. Iniwan niya ang lahat ng alaala sa Pilipinas, kasama ang 2 taong minsang naging sentro ng kanyang buhay. Nalaman ito ni Madel, ngunit tila wala itong pakialam at hindi na sinubukang kontakin pa si Adelina. Samantala, nakaramdam ng kirot sa puso si Ryan matapos mabalitaan ang paglayo ng babaeng una niyang minahal. Sa likod ng kasal ni Madel at Ryan, may isang pusong iniwang wasak. Taong 2018, 3 taon ang lumipas mula nang magpakasal sina Madel at Ryan. Sa panlabas, maayos ang kanilang buhay bilang mag-asawa at magulang. May trabaho si Ryan, may bahay na inuuwian at may anak na inaalagaan. Ngunit sa loob ng tahanan ay iba ang kwento. Hindi kailanman naging ganap ang pagmamahal ni Ryan kay Madel. Ang desisyong magpakasal ay isinilang mula sa obligasyon, hindi sa tunay na pagmamahal. Sa kabila ng pagsisikap na buuin ang pamilya, nanatili sa isip ni Ryan ang mga nangyari noon at ang pagkawala ni Adelina na hindi niya kailanman tuluyang nalimutan. Sa kabila nito, hindi siya naghanap ng ibang babae bilang respeto sa kanilang pagsasama ni Madel at bilang pagtupad sa kanyang sinumpaang pangako sa altar. Gayunpaman, si Madel ay nagbago. Sa trabaho, nagsimula siyang maging malapit sa isang kasamahan. Sa mga oras na wala si Ryan, nagaganap ang isang bawal na pagsasama. Mapupusok na sandali, na kasalanang maituturing para sa isang babaeng kasal at pamilyado. Dumating ang araw na natuklasan ni Ryan ang pagtataksil ni Madel. Hindi ito isang haka-haka o chismis, kundi malinaw na ebidensyang hindi na maitatanggi. Nahuli niyang magkaangkas ang dalawa at nakayakap si Madel sa lalaki habang nakaangkas sa motorsiklo. Nakakalabas lang sa isang hotel. Sa puntong iyon, tuluyan ng bumagsak ang natitirang pundasyon ng kanilang pagsasama. Isinampa ang kaso laban kay Madel at sinimulan ang legal na proseso ng annulment. At dahil sa prenuptial agreement na pinirmahan bago ang kasal, wala siyang nakuha sa mga naipundar nilang ari-arian. Maging ang kustodiya ng kanilang anak ay napunta kay Ryan. Matapos patunayang mas matatag ang kanyang kakayahan bilang magulang. Pinatawan si Madel ng destierro o banishment bilang kaparusahan sa kanyang naging paglabag. Sa loob ng maikling panahon, nawala kay Madel ang lahat ng pinaghirapan niyang makuha. Ang pamilyang binuo sa gitna ng paninira ay hindi nagtagal. Ang buhay na inagaw ay hindi na natili sa kanyang kamay. Habang si Madel ay unti-unting nawala ng suporta at reputasyon, si Ryan ay naiwan na muling mag-isa. Tangan ang anak at ang bigat ng mga desisyong minsan niyang ginawa sa gitna ng kahinaan. Taong 2020. Makalipas ang 5 taon, muling bumalik si Adelina sa Pilipinas. Hindi na siya ang dating babaeng iniwan ang lahat para tumakas sa sakit. Ang panahong ginugol niya sa ibang bansa ay ginamit niya sa pagbuo ng sarili. May malinaw na direksyon, matatag na paninindigan
at mas maayos na disposisyon sa buhay. Sa pagbabalik niya, unti-unting lumitaw ang mga bakas ng nakaraan. Nalaman ni Ryan ang kanyang pag-uwi. Sa panahong yun, aprobado na ang kanyang annulment kay Madel. Mas buo na ang kanyang sarili. Hindi na niya itinago ang mga pagkukulang na minsang naging sanhi ng pagkawasak ng lahat. Nang magkausap ang dalawa ay naungkat ang nakaraan. At doon nila nadiskubre ang mga kasinungalingang itinanim sa kanilang puso ni Madel. Sa puntong iyon ay napatunayan nilang sila ay biktima lamang ng isang taong may maling intensyon at mas naunawaan nila ang isa't isa. Hindi naging madali ang lahat. Pareho silang may dalang sugat, mga desisyong hindi na mababawi at mga panahong hindi na maibabalik. Ngunit sa halip na sisihin ang isa't isa, pinili nilang unawain ang mga nangyari at kilalanin ang mga pagkakamali bilang bahagi ng kanilang paglago. Inisip na hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Unti-unting naibalik ang kanilang tiwala. Tinanggap ni Adelina ang anak ni Ryan bilang bahagi ng kanyang buhay. At doon nagsimulang mabuo ang isang mas matibay at mas totoong pamilya. Sa tulong ng legal na proseso at sponsorship, lumipat sina Ryan at ang kanyang anak sa Canada noong 2023. Doon, malayo sa mga alaala ng paninira at pagtataksil, muling nagsimula ang kanilang buhay. Ang kwento ni na Adelina, Madel at Ryan ay nag-iwan ng malinaw na aral. Ang pagkakaibigan na winasak ng inggit, ang pag-ibig na sinira ng kasinungalingan, at ang buhay na binuo sa maling paraan ay bihirang nagtatagal. Sa huli, nagawang itama ang lahat sa tulong ng pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal. At ang pag-iibigan ni Ryan at Adelina ay mas pinatibay ng panahon at kanilang mga pinagdaanan sa buhay.